then the day after, yun na, kinausap niya na ako na parang na-shock ako kasi hindi na daw kami puwedeng magsama. So, parang gano'n ang simula ko dito, medyo medyo mabigat. Hmm. So, Kumusta kabayan? Welcome to Kabayan Inc., the podcast where we share kwento, sip some kape, and dive deep into life here in Canada. Every week, we'll sit down with inspiring Filipino Canadians as they share their journey from the challenges of being a newcomer to the successes they have built here in the Great White North. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Sa itong episode na ito ng Kape, Kwentuhan at Canada, kasama natin ngayon si Bro Edward or Dong. Shoutout mhm. sa mga taga-Infanta Quezon. Taga-Infanta Quezon po ang ating guest for today. And alamin natin kung paano ba siya nagsimula dito sa Canada, and makipagkwentuhan tayo sa kanya. Dumating siya dito 2011. And Bro Edward, sa mga hindi pa Hmm. nakakakilala sa'yo, ipakilala mo nga iyong sarili. Oo, magandang araw, magandang gabi. Ako si Edward De Lara, Dong ang mas sanay akong tawag sa'kin. So, yun. So bro, nung dumating ka dito sa Canada, yung diretso ka na from Philippines or ini-sponsor ka ba ni misis or sabay kayo or dito na kayo nagkakilala ni misis? Kuwento mo nga pare ko, eh. Yeah, bale galing ako ng Pilipinas, naka-experience din ako ng mag-abroad sa Qatar with around 18 months siguro. Tapos noon, nasa Qatar ako, inaasikaso na yung papers namin ng bale kasi ang masasabi ko ano, previous or, sa dati kong, asawa Mhm, kasi, may anak kami noon na kasabay ko siya nung pumunta dito. So, mhm, while nasa Qatar ako, iyon inaasikaso yung paper tapos nung parang okey na siya, umuwi na ako ng Pilipinas para asikasuhin yung medical and everything naming dalawa. mhm. Tsaka after a year, bale March 11, 2011 kami nakarating dito Okey, sa so 14 Canada. years, basically 14 years ka na nandito sa Canada. And bro, nung Hmm, dumating ka dito, ano yung feeling mo? Like, nanibago kasi March yun, medyo malamig pa yun, right? tama, hmm. Um, kasi nung pagdating ko dito talagang yun yung time na parang naramdaman ko na lutang ako. Masasabi ko lutang ako kasi, wala kaming maayos na closure nung, wife ko. So, pagdating namin sa airport, sinalubong naman kaming dalawa. Bale nung anak ko, kasama niya yung kapatid ko tsaka tita niya na sumalubong sa'min. That night, gabi yun, yeah, lamig. Parang hindi ko alam ang reaksyon ko kasi, ang iniisip ko about sa aming tatlo. Mhm, So, naghalo na yung pakiramdam ko kaya hindi ko na napapansin yung paligid or mhm, something hanggang sa makarating kami sa tutuluyan and then the day after, yun na, kinausap niya na ako na parang na-shock ako kasi hindi na daw kami puwedeng magsama. So, parang gano'n ang simula ko dito, medyo medyo mabigat. mhm. So, yeah, so gano'n na nangyari. I see. So bro, so yung situation mo, sa gano'n, right, sa pamilya medyo, mas challenging, mas difficult
Compare dun sa I Hmm, guess may mga kababayan din naman tayo na for sure naka-experience din ng ganyan okey. na sitwasyon. Hmm, Kasi I know for a fact na may mga, friends ako na ganyan din situation before. But hmm. sa'yo bro, knowing na bago ka dito sa Canada, tapos, yun nga yung sa relationship challenges mo, papaano mo ginawa ng paraan para malampasan ito? Parang may isang linggo kami dun na na magkakasama kaya lang, pinag-uusapan na namin kung yung dun na bumukas lahat yung dun na nag-open lahat yung katotohanan na ano, na hiwalay na kami kasi parang nung nasa Pilipinas pa lang ako wala akong idea talaga, as in wala akong idea na gano'n ang mangyayari. Which is, siguro sinet up ako ng family kasi medyo alam mo na 'pag nasa Pilipinas ka hindi pa tayo marunong, ma-pride pa tayo. Alam niya siguro na kahit, 'pag sinabi niya yung totoo malamang hindi kami papuntahin dito o hindi ako sumama, hindi ko dalhin yung anak ko dito. So ayun, so nung a week na yun, dun kami nag-uusap na ano bang nangyari, so gano'n. So, pinaliwanag naman niya na talagang hindi na pupuwede. So, ang sabi niya sa'kin, "Puwede kang mag-stay dito in a month kasi meron na siyang tinutuluyan, um, pero after a week or something maghanap ka na ng titirhan mo." Mhm, So, yun, bale kasi nung time na yun na kararating ko, may schedule na yung kapatid ko na ano, na magbakasyon ng Pilipinas. So, medyo nandun na yung kaba kasi sabi ko, paano kaya mhm, yung sarili ko that time, saan ako tutuloy? mhm, Wala pa akong masyadong mga kakilala. mhm, In the first place, wala akong kamag-anak dito, yung kapatid ko lang. Kaya nga lang nagkataon talaga na pauwi na siya nun para magbakasyon, first time niya rin magbakasyon. Nauna kasi siya dito sa'kin ng almost 2 years. So, yun na yung time na makakapagbakasyon na rin siya. So, yun, bale binigyan naman niya ako ng mga contacts na makakatulong sa'kin sa paghahanap ng trabaho at saka mga kaibigan niya na puwedeng gumabay sa'kin. Ano, ang sabi niya sa'kin, "Maghanap ka ng tutuluyan kung" kasi ang una kong ano umalis, kasi alam mo naman yung pakiramdam na gano'n, dito pa ba ako titira, parang ayaw mo na nga sa'kin na maisiksi ko pa yung sarili ko dito. So, ang una kong inisip sabi ko, sige hanap ako ng tutuluyan kung saan ako puwede. Medyo mabigat sa'kin kasi hindi ko alam kung papaano ko matagal ko kasing kasama yung anak ko, hindi ko alam kung papaano ko siya iiwan pero ang sabi naman niya siya ng bahala dun sa anak namin, which is yung anak ko nun is around 11 years old pa lang siya nun. So, sa madaling salita kumbaga naging okey naman, naghanap ako ng matutuluyan after a week. Merong kaibigan yung kapatid ko na tumawag sa'kin na sabi niya, "Dong, ako si ganito, puwede ka dito sa'kin tapos samahan kitang maghanap ng trabaho. trabaho. Dito ka muna tumuloy panamantala sa apartment na tinutuluyan ko." So, yun. Ano yung ano bro, ano yung naging unang trabaho mo dito sa Canada? Yun maganda kasi so yun na nga 'no, pumunta ako. Meron akong kaibigan na sinamahan niya ako, siguro Lunes, yung basta isang linggo na nakalipas sinamahan niya na ako. Nag, alam ko time time ng pagdating ko dito hindi pa ganito katindi ang cellphone, yung Oo. ano natin na madali ng mayroong mga tawag na Indeed, may mga gano'n. Oo, yeah, Ako yeah, wala mga akong website. problema. So walk-in pa kami. Nakaano kami ng Popeyes na restaurant, nakasulat sa pinto niya is, hiring. So yun ang una kong trabaho. Hmm, ang medyo masaklap nun, 4 days ako nagtatrabaho sa kanya nagpa-fried nung chicken, nagtatanggal nung ano. Pinauuwi niya ako every 4 hours kasi sabi niya sa'kin, "Yeah, you're okay but, you're still on training, keep improving" daw sa gano'n. Tumatawid naka-4 na araw ako bro. Sabi ko, parang parang walang mangyayari, Ah, tinatanong ko sa kanya kung bakit niya ako pinauuwi, sabi niya, "Just keep on training."
sabi ko, "Where's my salary?" Sabi Mhm. kong gano'n, "How much do I pay?" Sabi niya, "You first time kong dating dito bro naloko kaagad ako kasi hindi niya ako sinuwelduhan." Oh, Oo, bale na-upset ako. Sabi ko, "Ano ba naman 'to nangyayari sa'kin tuloy-tuloy, Hindi ko na lang sinabi dun sa kaibigan ko na gano'n ang nangyari. Nag-apply ako ng iba, may nagsabi sa'kin about, Tim Hortons, subukan ko raw. Yun hanggang sa pinabayaan ko na lang yun na hindi ako binayaran. Um, Lumipat ako ng Tim Hortons, natanggap naman ako, ayun tapos naka 1 year ako dun. Dun ako medyo na ano na unti-unti na nakaka-move on kasi, ang Tim Hortons masasabi ko seryosong trabaho yan, mhm, hindi yan sa anong tawag dito, sa trabahong tamad or something kasi talagang pagod ako lagi nun. Kasi sabi ko, "Oh, first time job ko tuwang-tuwa na ako bro nung matanggap ako kasi may exam pa dun na 3 hours ka yata nakaupo bago ka magsimula." Eh, sabi ko, "Mahirap talaga siguro maganda nito." Kasi alam mo naman pagka, galing ng Pilipinas medyo excited ka pa sa, tanggap na ako nito." So yeah, naka 1 year ako dun, naranasan ko dun na 'pag may o-order sasabihin akala ko gusto ko sa kusina lang ako, gusto ko sa baker lang ako para hindi ako haharap sa tao, ano pa tayong mag-English, eh. oo. Yung mga order nung kape na yan, eh, sasabihin sa'kin nung manager, "No, kailangan mong pumunta sa ano, kailangan kang umikot otherwise ganun na naman ang mangyayari sa'yo, pauuwiin ka kapag hindi busy." So, yan naalala ko yun pagka may o-order, gumigilid ako nung ano, kasi hindi ko alam pagpindot nung ano, eh, Sa nung cashier. order nila. Eh, Ayun na ano naman, natutunan naman minsan in pa a din year. bro, kasi lalo pagka mapapansin mo sa Tim Hortons pagka umaga, yung mga rush hour or lunchtime, talagang paspat paspas lahat, eh, 'no? Oo, sobrang busy nung Tim Hortons namin kasi sayang and ano yun, Shepherd yun, eh, talagang 4 hours yun. 'Pag 12:00 na kasi puro condo unit dun, ayan na talagang pupunta naman kami Pilipino dun, alam mo naman tayong mga Pilipino, ano magigilas. Eh, meron akong isang kasama dun na talagang medyo boyish siya, eh, medyo, "Kuya sige na, kuya." Parang pinupukpok niya lagi na ano, "Kailangan mong sipagan kuya." Eh, alam mo yung gatas na ano, na sinasalin yung cream saka yung milk, ano yun bag yan na naka-plastic na ganyan, isasalin mo dun sa machine, salin ko gon talagang nag-iisa kasi ako halos lalaki nun, so ako ang talagang ano, ako yung 'Pag kailangan nilang mga buhatan. asahan. Oo, buhat-buhat, "Kuya wala ng gatas." Yan, pas ako nun. Paghila kong ganyan bro nung ano, nung plastic nung sumabog yung sumabog yung bahang-baha kami, bahang-baha yung flooring nung ano, nung ano namin, nung side namin. So, kabisihan pa naman. So, naku sabi niya, "Ano ba yan kuya?" Naalala ko yung mga gano'ng bagay sa ano, sa Ah, trabaho, eh. so ang galing 'no, kasi ngayon yung mga kababayan natin na nagsisimula pa lang dito sa Canada, minsan talagang makakaranas ka ng mga instances na ganito, yung mga challenging na sitwasyon na mapapahiya ka. Pero Mm. 'di ba yung sa case mo na 'yan talagang kumbaga gano'n talaga, eh, laban lang 'di ba, na Oo. kailangan mong danasan 'yon, matutunan kasi at the end of the day parang ikaw ngayon 'di ba, 9 years, 10 years from now tatawanan mo na lang Mm. 'yun, eh. Oo, mas maganda kasi sabi ko buti hindi hindi ako nag-quit that time, buti hinayaan kong mangyari sa'kin yun. Pero may mga times na gabi na umiiyak din ako kasi sabi ko, kailangan kong a akala natin nun para sabi ko may regret, pero wala, eh. Kasi yung alam mo yung muffin lang bro kung maalala ko, napakababaw na ano 'to, eh. Yung muffin lang, mine-memorize ko 'yan ng kung anong pangalan ng malay ba natin sa mga carrot muffin, Mm. sa mga Danish bread na 'yan, 'di ba? So, Oh, gabi-gabi iniisip ko 'yan kasi sabi ko may isang customer nagsabi sa'kin, tatagalogin ko na lang nasaktan ako nun. Sabi niya sa'kin, "You can't be" para siyang kasing ano, truck driver na regular customer. "You can't be a truck driver na" parang ang sabi niya,
wala ka talagang mararating kapag ganyan ka. Kasi ito pa lang hirap na hirap ka na. Yan naranasan ko yung mga gano'ng bagay bro na customer lang yun, kasi Mhm, namali ako ng kape na galit siya. mhm, Namali ako ng timpla ng kape na or size na naibigay ko sa kanya kasi nga hindi ko po alam. So yun, maraming bagay na ano, na nangyari nun pero pagka nagsi-sink in sa'kin minsan, nalampasan ko nga yun, eh. mhm. So, okey na. Kumbaga 'pag nangyari uli yun, puwede mo na siyang sabihing foundation mo na yun para ano, maging okey ka lang. It's okay, it's gonna be okay, parang gano'n. Tama, tama bro. Tama yung gano'ng mindset, eh, na hindi basta-basta kasi nasa ibang bansa ka, nasa bagong bansa ka na ngayon, parang 'pag Hmm, nakaka-experience ka na mga salita na kasi tayo minsan Pilipino, let's face it, emotional tayo, 'di ba? Na hmm, na don't take it personal. Sometimes talaga lalo hmm, pagka customer service or may customer kang kaharap, hindi meron kang maling nagawa, just don't take it personal kasi learning oo, experience lang yun and, just hmm, move on, parang yung ginagawa mo. Now bro, mahirap yung trabaho talaga sa Tim Hortons nasubukan ko din yan, yung sa mga ganiyang, hmm, forward facing na mga retail and, after yeah. that bro, saan ka na nagtrabaho? Sabi mo 1 year lang yun and then afterwards ano na naging May nangyari kasi nun, eh, kasi parang ayaw ko ng umalis dun. mhm, Ayaw ko ng umalis parang maraming nagsasabi sa'kin nun, 'yan isa pa na sabi, "Oh, mahirap mag-ano, mas okey na 'yan Tim Hortons kasi kahit papaano stable 'yan." Pero nararamdaman ko na parang parang may nag-aano sa'kin na, "Susubukan mong iba, magsubok ka ng iba." So, may nangyari one time na mayroong kasi nag-iisa ako dun sa Tim Hortons na nabanggit ko na nag-iisa akong lalaki. So, kapag may mga nangyayaring mabigat na gawain, ako lagi ang tinatawag. So, may nangyari nun na isang beses na may client na talagang I mean nagdumi siya all over the washroom. oh, So, tumawag yung manager na, "Can you please clean it?" Ako naglinis bro, sinarado ko yung ano, pero talagang yun isa sa experience ko hindi ko sabog-sabog talaga dun. Ginawa ko naghubad na ako ng damit, nilinis ko talaga, naligo na ako nun. Ay yung experience na yun sabi ko, hindi ko malilimutan 'tong mga sa Pilipinas ba naman sarap buhay tayo, eh. mhm, Kumbaga ako grabe rin ako sa Pilipinas kaya, inisip ko na lang, eh, sabi ko bago ako pumunta dito, mabalik lang ako, sabi ko, nagdasal ako na sabi ko, inip na bored na bored na kasi sa Pilipinas nun sabi ko ay sa Panginoon, "Panginoon, pagpunta ko sa Canada gawin niyo po akong busy, gawin niyong busy yung buhay ko para hindi ko maramdaman yung lungkot ng ganito." So, yun na lang pumapasok sa'kin kapagka medyo nahihirapan ako sa mga gano'ng challenge ng pagharap ng trabaho. Sabi ko, "Natapos din 'to, sige." Pero hubad na ako, naligo na ako dun. After that, merong delivery naman na dumating. Eh, yung manager ko nun is, malaking babae, babae siya pero akala niya talagang matikas siya sa trabaho. Lagi niya akong sinisigawan, lagi niya akong pinu-push. Siguro gano'n talaga mhm, kasi sanay lang tayo kako, tama ka. Ayaw sila direct sila kung mag-utos, mhm, magsalita. Susunod-sunod yung araw na yun na nangyari may delivery, pagod na pagod ako tapos inutusan niya ako na may puntahan ako, dalhin ko yung delivery na yun, na tinanong ko lang siya. Siguro minsan 'pag pagod na pagod ka na, dun ka na rin darating yung point na masasabi mong, ayoko na, kaysa naman makipagsagutan ka or something, hindi ko ginagawa yun, eh. Isa siguro takot na takot nga tayo dahil bago pa lang tayo dito, which is hindi naman dapat masama na magtanong ka or mhm, sumagot ka kung mhm, kinakailangan. Ang sabi ko sa kanya, "Where I'm going," sabi niya sa'kin, "Just sit down." Mainit ulo niya. So, hinayaan ko na lang. Pero pagbalik ko nun, sabi ko parang mali yun. mhm, Puwede naman niya ako sagutin ng maayos kung alam, eh, kasi mhm, palibhasa nga wala pa rin akong alam dito. Pero naramdaman kong may mali. So, pagbalik ko sabi ko, magpapaalam ako. Bahala na. mhm, I think meron akong mapupuntahan.
sabi niya sa'kin, um, nagpaalam ako 'no, sabi ko, kunwari na lang sabi ko, meron akong napasukan na ibang trabaho, pero as in totoo wala pa yun. Kaya lang Mhm. naisip ko sa sarili ko, hindi puwede masyado na akong kawawa dito sa Oo, sitwasyon, naisip ko rin kawawa ako sa sitwasyon na yeah. 'to, parang sinasamantala ako. Sinuyo niya ako siguro ayaw niya akong paalisin kasi masipag naman talaga ako nun, tsaka Mhm. nga naasahan niya ako. Binilhan niya pa ako ng sapatos and everything, sabi Mhm. ko, "I'm sorry." Naggawa na ako, nagtingin ako sa Google ng resignation na 2 weeks. Binigyan ko pa siya ng 2 weeks. Mhm. Within that 2 weeks talagang sinusuyo niya ako na, "Yeah, no, you're just kidding, mag-i-stay ka," sabing gano'n. Pero after that, nag-ano ako talaga, tumigil ako. Tapos wala, wala pang bago ako mag-resign, may isang nakatira ako sa basement, eh. May isang Pilipinong bumaba na tinanong niya ako kung saan ako nagtatrabaho. Sabi ko, "Sakto lang yun." Sabi ko, "Nag-resign na nga ako sa Tim Hortons, eh." Sabi, "Gusto mo subukan mo itong trabaho namin?" Sabi gano'n. Sabi ko, "Ay sige salamat." Kasi wala akong alam nga, eh. Alam ko maglalakad-lakad uli ako, Mhm. titingin uli ako sa mga Suwerte. ano, eh, oo. Sabi niya, "O sige Lunes sama ka sa'kin, mag-bus tayo, direct hire ka kasi, may puwede kitang ipasok." So yun, Lunes, ah, talagang bihis na bihis pa, eh. Tapos sabi ko, "Sana matanggap." Dala ako ng dasal. Pagkatapos ng interview ko, ang ano pa nun bro, 10:25 nung dumating ako Mhm. dito, eh. Natanggap ako direct 12:25. Talagang lumalabas ako bro nag-aabang ako ng bus, talagang panay ang Tuwang-tuwa yes ka. ko, eh. Sabi ko, oo, sabi ko, "Salamat po, ma-full-time lang ako dito Lord. Talagang, ayos 'to." Sabi ko, "Okey na ako dito." Tignan mo masayang-masaya ako kasi hindi ako naghintay, Hmm. siguro 3 kinabukasan magsisimula na rin ako, eh. So yun, napupunta ako sa factory, tumagal ako dun ng ano, gumagawa kami ng mga hospital equipment, mga gano'n. Tumagal ako ng 4 years siguro dun. Dun maraming kaming Pilipino na nakatrabaho hanggang ngayon, mga kaibigan ko pa rin na dun marami na nangyayari dun. Dun ka na natutong makisalamuha, experience na nashi-share nila sa'yo Mhm. about dun sa trabaho or about sa mga bagay-bagay. Dun bro sa mga napasukan mo na trabaho, dun sa journey mo dito sa Canada, have you ever experienced bro na yun nga na-discriminate ka, um, na siyempre 'pag tayo bagong dating dito siyempre hindi naman although tinuturuan tayo ng English minsan, siyempre 'pag bago ka hindi ka gano'n kabilis respond sa mga taong nakikipag-usap sa'yo. So na-experience mo yung discrimination sa trabaho or sa labas ng trabaho? Masasabi ko bro marami. Mhm. Marami may akala kasi natin pero totoo naman ang Canada is a very free country. Ang Mhm. problema lang sa atin na napansin ko katulad nun may kaba, Mhm. ayaw nating sumagot. Mhm. Ayaw natin sumagot, which is puwede naman. Ang pagka may halimbawa, kasi nga gano'n silang magsalita, i-express nila kung ano lalo na halimbawa manager or Mhm. tao o sabihin na nating, puti sila. So, they can express very well kung ano yung gusto nilang sabihin. Minsan, masama ang dating sa atin or discrimination ang dating sa atin kasi hindi natin ma-express back kung ano yung gusto nating sabihin. Mhm. Pero para sa akin hindi discrimination yun, eh. Mhm. I think hindi ko maituring na discrimination lang yun nangyayari sa'tin kasi hindi tayo makapagbalik ng gusto nating sabihin. Kung Mhm. masabi natin na masagot natin sila ng kung rude man yung dating para sa'tin, sagutin natin sila ng tama, hindi yun magiging discrimination. Nangyayari lang kasi ang discrimination para sa'kin kapagka hindi natin maibalik yung tamang pagsagot sa kanila, eh. Yung way kung papaano nila sabihin sa'tin, puwede nating itapal din sa kanila yun na must be wrong. So, hindi yun magiging discrimination kapag nasagot natin sila. Yeah. Sa'kin nagiging discrimination yun noon dahil
hinahayaan ko na lang, eh. Yeah, yeah. Pero puwede namang hindi, Mhm, puwede namang hindi. 'Yun ang ano ko sa mga tao siguro na sagutin mhm. natin wala namang mangyayari. So, 'wag lang tayong makipag-away physically, pero puwede nating sagutin sila verbally para Mhm. hindi tayo ganonin ng ibang lahi or something. Tama, tama. Yung bang kasi minsan we have to reason out, eh, yung nararamdaman natin na Hmm, kasi kung gano'n na sa sitwasyon na sinabi mo parang nangyayari is, some form of miscommunication or misunderstanding na hayaan mo na lang, oo, hmm. kasi kung hinayaan mo lang then, kikimkimin mo sa loob mo na Yeah, sinalita-salitaan ka lang tapos ikaw hindi ka nakapagsalita kasi, yeah. hindi mo ma-express yung sarili mo in some ways. Yeah, or some people will take advantage of that na, ay hindi nito kayang makipag-usap ng gano'n kaya kaya ko siyang sabihan ng gano'n. Mhm. So, dun madalas para sa akin nangyayari yung Yeah. discrimination. Yeah, which Yeah, sometimes talaga is, lack of assertiveness, eh. Kailangan maging assertive tayo tama. lalo na yung sa mga bagong Pilipino dito na nasa trabaho, Mm, minsan may mga let's say for an example, may kasama tayo na same same job description, pero sasabihin sa'yo, "Gawin mm, mo nga 'to, gawin mo nga 'to, gawin mo nga yeah, 'to." Ikaw tatanggapin mo lang mm, kasi, ayaw mong, i-rock the boat, ika nga, but tama, in some ways you have to be assertive in a way na i-reason out mo na, you have to do your thing, I will do my thing, right? tama, 'Yan ang magandang marinig sa mga kasamahan natin o mga bago na nakakaranas ng dito sa trabaho ng gano'n. Ah, Magiging okey ka kapagka may nangyayaring gano'n, ang ano mo lang, pag-aralan mo kung ano yung instruction sa'yo about work. Mhm, Kung halimbawa, ito lang ang dapat mong gawin, kapag naramdaman mong parang lagpas na 'to, eh, kasi yung mga talagang alam na ang sabihin ko lang puti, mhm. gano'n sila, eh, hindi sila nagma-max kung ano lang yung utos sa kanila. Yun lang ang ginagawa nila. Para sa'kin, ah, tayong mga Pilipino kasi sanay tayo ng nilalagpasan natin, eh. We Parang go gusto an nating extra gawin mile, yun, ika nga, yeah, we oo, go an gawin extra mile. para lang kasi mabait tayo, sabihin natin Oo, masipag tayo. Minsan nagiging mali din yun oo, para sa'kin pagdating sa trabaho kasi doon mararamdaman natin yung pagte-take advantage sa'tin na wala namang parehas lang naman ang mangyayari oo, kapagka gano'n. Hindi ka naman magiging supervisor, hindi naman tataas yung sweldo mo, hindi ko sinasabing maging tamad tayo, pero iwasan natin minsan yung gano'n para hindi tayo maabuso or oo. something. Totoo, Yeah, yung totoo mga yan kasi gano'ng bagay. yeah, naalala ko tuloy nung sa dating trabaho ko din sa ospital nun, very very eager, eh, very eager tayo na gawin yung trabaho in some way 'pag sumobra ka kasi, ang explanation nung kasamahan ko sa trabaho na who goes by the book, ika nga, is Yeah, 'pag ginawa mo mm. yung extra na yan, now yung upper management or yung management, yung supervisor mo, will now start expecting you to do May that. maaapektuhan. Oo, Yeah, ngayon yung mga kasamahan ex mo magagalit sa'yo kasi hindi oo, natin may trabaho yan, maapektuhan. eh, ngayon dahil ginagawa mo Mm, na, i-expect na nila ngayon yeah. na babawiin natin lahat yan. Maaaring hindi natin alam Mhm, na gano'n ang magiging epekto, pero aha, hindi naman natin business 'yun, eh. mhm, Kumbaga alam 'yan which is big companies, they know may protocol sila. So, ang mangyayari kapagka gano'n nga na parang nag-i-exceed ka palagi, tama ka, merong magagalit sa'yo or meron kang maaapektuhan sa nakatrabaho mo, parang totoo. gano'n. Ngayon sa mga Kaya medyo kababayan mahirap. natin dun sa mga Mm. kababayan natin na hindi nakakaalam, si Dong po ay isang, kontraktor sa renovation sa bahay. So, he does everything. So, makikita niyo, i-search niyo lang siya, makikita niyo yung kanyang, um, mga Page. projects. So, I Mm. will I will post that bro later on sa ating show notes para Salamat. dun sa mga gustong, mag-reach out sa'yo, gustong magpagawa ng bahay. Now, question bro, Mm. so dun sa mga naging trabaho mo kasi, this will lead Mm. into dun sa pagiging contractor mo. Paano ka naging contractor sa bahay bro? Okey, so
Yan siguro yun nung medyo medyo nangyayari na yung gano'n na medyo alam mo na yung, kasi 4 years ako dun sa company. Napansin ko na dun na dun ko na medyo natututunan nga na kung anong sabihin sa'tin mga Pilipino, go lang tayo, go lang tayo. So parang, ako hindi ako masyado kasi tinitingnan ko rin yung iba, eh. Nasa ibang bansa kasi tayo, eh. Hindi natin puwedeng dalhin kung ano tayo sa Pilipinas kasi kung tutuusin, para sa'kin maganda ang program ng Canada. Mhm, Maganda siya which is kahit sa pribadong trabaho maganda ang ano niya. So, ah nung nagbago-bago na ang management napansin ko na sabi ko, kailangan ko sigurong magsubok din ng iba. Kasi, ah, hmm, habang tumatagal ka lumalaki yung ano mo, eh, yung expenses mo rin, eh. mhm, Dun na yung kailangan mo na magsasakyan, natututunan na natin yun na kailangan mong humalog sa sasakyan. Ah, Kailangan mong mag-overtime ng mag-overtime para lang maka-sustain. So, parang gusto ko sumubok ng iba. Ah, May mga kaibigan naman tayo dito palagi sa mga nandito na palaging may mag-o-offer sa'yo. Magtanong ka lang, 'yun ang importante, eh. Magtanong ka lang sa kaibigan mo, sa kakilala mo, baka meron ka kung gusto mong kumita ng extra, baka may alam ka, which is marami naman, totoo yan. mhm, Hanggang ngayon naman meron pa rin talaga nasa sa'tin. So, may nag-ano ako, kasi sabi ko panggabi puwede pa akong magtrabaho. May nagsabi sa'kin na, "Gusto mong maging, caregiver," ang tawag sa'tin dito PSW. Sabi ko, "Naku, hindi ako marunong." Hindi ako marunong. Eh, di sabi sabi niya, "Hindi, akong bahala sa'yo." Ako hindi rin marunong, mag-aalaga ka lang sa gabi, first time ko yun bro, nagustuhan ko yung trabaho ngayon sa totoo lang. Ah, Kaya lang ako kasi sa totoo lang ako yung taong hindi 'pag tumingin ako sa mata, alam mo hindi ko talaga kayang magsinungaling kahit mhm, maliit na bagay. So, pero napilitan ako na sabi niya, "Hindi, sabihin mo lang nag-aral ka sa Pilipinas ng caregiver, kasi madali lang naman babantayan mo sa gabi." Umakatuwid nagpunta ako, natanggap ako. Natanggap ako. So, nag-alaga ako ng matanda, 90 years old na lalaki. Sa gabi lang ako magbabantay. Babantayan ko lang kasi gumigising siya sa gabi. Ah, Bantayan mo lang siya sa hagdan, ibalik mo lang siya sa higaan mo. Ah, Tapos pagdating ng umaga, may darating ng iba para mag-asikaso sa kanya. So, sabi ko madali, ang laki pa ng sahod. So, kasya, sabi ko nalibang ako dun. Sabi ko, maganda. Kasi medyo mayaman yung naging amo namin, biro mo 6 kaming palitan, eh. mm, Napakadaming biro mo ang dami niyang binabayaran. So, okey lang sabi niya. Kaya lang yun, hindi masyadong nagtagal kasi nung dumating kami, ang matatanda dito alam naman natin, may taning na siya na parang 4 months na lang. So, nag-continue naman, ah, hanggang sa parang sabi ko, "Puwede pa akong maghanap ng iba, Medyo nag pagka pagod puyat ako, hindi na ako pumapasok dun sa ano ko, kasi mas nagustuhan ko na 'tong trabaho na 'to. Tinanggal ako dun kasi para absent. So, yun. Na-layoff ako dun. Ang ano ko naman, sa umaga, after kong ma-layoff, wala akong ginagawa. So, tawag uli ako sa kaibigan. Sabi ko, "Kuya, baka may alam kang trabaho, ganito." May nagdala naman sa'kin sa GoTrain. mhm, Kasamahan ko rin dun sa factory na 4 years ako, matagal siya dun. Kaya lang pareho kaming natanggal, pero nauna siya dun sa GoTrain. Niyaya niya ako dun. So yun, doble-doble ang trabaho ko nun. Sabi ko, "Sige, marunong ka naman sa ano, parang technician ang gawa natin dito, ano-ano ka." Kasi meron din kaming tools na about 4 years naming ginagamit, so makakaintindi ako ng tool. Napalipat ako dun sa GoTrain sa umaga. Tapos nag-continuous ako ng pag-aalaga ng matanda sa gabi paggabi. kasi napansin ko magandang part-time. So yun, tapos yung boss ko sa GoTrain, nagre-renovation siya. Oh,
So, nagustuhan niya yung trabaho ko. Sasabihin niya sa'kin kapag may part-time ka maaga kasi kaming contractor kasi kami sa GoTrain din, maaga kaming lumalabas. Siguro tuwang-tuwa ako nun kasi 1:00 ready to go home na kami. Yayayain naman niya ako ngayon na may renovation business din siya, eh, masipag din yun, eh. Na-inspired ka dun ka lang din minsan ako humuhugot ng inspiration sa mga taong masipag, eh. Mhm, Kasi kung sila nga napansin ko, "Boss na 'to, bakit nagre-renovation ba 'to? Boss oo, na namin 'to sa train, ang laki na ng sahod nito, pero bakit" ayun sama pa rin. 'Pag sinabi niya ako, "You wanna go, we gonna do a bit of work." 'Yan, pupunta kami, mag-i-install kami ng, ah, rain shoot sa loob ng bahay kung ano mhm, man, mag-aano ng cabinet, gagawa ng washroom. Pero open siya sa'kin, tinuturo niya lahat. So sabi ko, "Ba sabay-sabay 'to, 'di ko na alam kung ano saan ako magiging mahusay nito." Kasi nagme-mekaniko ka sa train tapos nag-aano ka sa trabaho. Pero nasa sa'yo kapag masaya ka dun sa ginagawa mo, yung parang may gusto kang mhm, natututunan, may naa-absorb ka talaga. mhm, So, kaya ako napapunta dun, sinabihan din niya ako na, "Kapag may nagtanong sa'yo, kaya mo ba mag-install ng toilet bowl or something, kaya mo bang ano ng gripo, mag-fix ng leak or something, grab it." Sabi mhm, sa'kin nung boss ko, sabi ko, "But I'm scared baka kung anong mangyari." Ay gano'n, "No, tawagan mo ako. You can call me if you're in the site or something like that. Tawagan mo ako 'pag hindi mo alam ang gagawin." So yun, nagsimula ako dun, paunti-unti. Yeah, Tapos eventually nahasa ka na and then now, may sarili yeah. ka ng renovation company mo. Oo, paglipat naman namin bale that time din medyo gumanda ang kita kasi nabanggit ko sa'yo na may panggabi ako, may go train kaming trabaho, kasama pa ako sideline dun sa boss ko tuwing hapon. Marami akong ano nun cash job na natatanggap so binibigay ko kay misis nun Oo, na ano na hindi ko alam na nakakapagtabi pala siya ng pera. Maganda mhm, 'to, medyo interesting 'to kasi mhm, hindi nakakapagsising tumulong, ito lang ang masasabi ko 'no. yeah, So, hindi ko alam basta pero may mapapansin ko nung medyo malakas talaga akong kumita kasi nga maganda yung part-time ko, sa mhm, gabi talagang yeah, cash in. Abot lang ako ng abot kada week sa misis ko mhm, ng cash kasi mhm, ayaw ko maghawak ng pera kasi ako nga, hindi ko pa alam nun, eh, kung ano-ano basta maporma, bili ng mga oo, mga walang kuwenta. Kaya kay misis ko na inaabot. So, hindi ko alam na may pera siya pala na naiipon, hindi ko talaga alam yun. Ngayon dun sa trabaho namin sa GoTrain may nabalitaan ng iba naming katrabaho, "Oh, parang maganda ang trabaho niyo, ah." Sabi ko, hindi naman ayos lang." Siguro akala nila magandang trabaho, hindi nila alam na may mhm, part-time ako kaya medyo mhm, meron akong isa ring katrabaho na yung history ng 4 years ko na lagi ko nababanggit na marami akong kaibigan, may pinasok din akong isang tao dun mhm, na natanggal din siya. That time, maikwento ko lang, pareho siya ng sitwasyon ko, eh. Nakita ko siya nung nauna ako dun sa factory na pinagtatrabaho ko, nakita ko siya na sabi ko matanda na siya sa'kin, sasabihin ko ng pangalan. Di ko kasi talagang parang napakabuti nitong tao sa'kin 'to, eh, mhm, ayun. Nakita ko siya nun, sabi ko, "Kuya Ben, saan ka punta?" Kakain lang ako sa labas." Sabi niyang gano'n. Sabi niya, "Tara samahan kita." Sabi niya gano'n. "O sige, kain tayo sa labas." Kasi bibisekleta siya, eh. Minsan malamig, minsan mainit. mhm, Naawa ako sa kanya. Sabi mhm, ko, "Kain na lang tayo sa labas." Samahan ko pag-drive ko kasi may sasakyan ako. Basta ang una ko naano sa kanya, awa ako pero kasi kalinya ko siya sa trabaho, eh. Ang bait niya sa'kin, "Dong anong gagawin ko?" Kahit di siya marunong, "Anong gagawin ko?" mhm, Masipag siya talaga, eh, matanda pa sa'kin. Ako naman mataas lagi ang mhm, respeto 'pag matanda sa'kin. Talagang mataas ang respeto ko diyan ta's hinawa ko. Wala siyang baon palagi, napansin ko wala siyang baon palagi. hmm, Sabi ko kay misis ko, naawa ako sa kanya pagka may extra, pinagdahandaan mo ako dagdagan mo. oo, Kanin at saka para hindi na siya lalabas. Kasi mhm, minsan pinahihiram ko sa sasakyan nahihiya, ayaw ng mhm, nagba-bike. So,
Yun, hanggang sa mauna akong matanggal sa kanya, nauna ako dun sa ano, nag-layoff din dun sa trabaho, tanggal din siya. Nabalitaan ko, tinawagan ko, sabi ko, "Nagpahanap naman 'tong boss ko ng tao pa." Kasi medyo nag-busy kami sa GoTrain, nagpahanap siya ng kasama pa. Tinawagan ko siya, "Kuya Ben, baka gusto mo dito." "Oh, salamat, salamat dong. Tamang-tama, wala na akong ginagawa, eh, Mhm. para kumilos-kilos naman." Dinala ko siya dun. So, hindi ko alam, pero puwede ko na rin ikwento, di ko naman sasabihin yung full name. Sure. Yung palang sitwasyon niyang yun, maganda naman ang buhay niya, ano, ang asawa niya is, isang dentist. Naghiwalay na sila Mhm. kumbaga. Process pala yun nung nakakatrabaho ko siya ng kanilang separation. Hmm, So, kaya pala ganun ang nangyayari sa yeah, kanya. So, nung after that, nagkahiwalay na sila, siguro napaghatian nila siguro somehow meron siyang nag-ano ng assets, yeah. oo. Pero di ko alam yun, na nangyayari yun. Basta isang araw na lang magkasakay kami sa sasakyan, sabi niya sa "Dong, ba't di ka kumuha ng bahay? Maganda Mhm, meron ka ng sarili." Sabi ko, "Naku po kuya, wala sa isip ko talaga na ano, mhm. na sabi ko wala, eh. Iniisip ko lang nun bike or something, ano bang magandang bilhin." Siya lang gano'n, eh, di nagkakapera ako iniisip ko kung anong magandang gear na pero siya bigla siyang bumugat ng kuwento sa akin na, Oo, Gusto mo kumuha ng bahay, ba't di ka kumuha ng bahay, magandang may bahay." Eh, di kasi siya may condo na siyang oo, kinuha, eh, siguro naisip niya, sabi ko, "Naku kuya wala akong pera." Sabi niya, "Pahiramin kita." Sabi niya sa'kin gano'n. Nagda-drive ako, tumindig yung balahibo ko, sabi ko, "Naku kuya, walang wala akong wala akong pambayad, at saka hindi ko alam." Sabi ko, "Magkano kaya ang pahihiram sa akin nito baka." Sabi niya, "No, ganito ang gawin mo." Siguro may pera nga siya, oo, talaga lang gusto niya rin lang makatulong or makatulong. something. Nakikita rin niya kasi yung siguro sipag ko. Ayun, um, sabi sabi ko, "Ay hindi ko pa kaya kuya." Tinanong ko si misis ko pag-uwi, "Alam mo inalok ako ni Kuya Ben na ano, kumuha tayo ng bahay, papahiramin daw niya tayo." Sabi ko, "Talaga?" Sabi ni misis ko. Sabi niya, "Ay, magkano kaya?" Sabi ko, "Hindi ko tinanong, nahiya ako." Sabi ko nga, "Hindi, eh, hindi natin kaya, eh." Eh, di tapos binuksan namin yung alkansya niya, meron siyang nakatabi. Nagulat ako, Oo, expecting si na misis mo, yung yeah. amount malaki. Eh, malaki-laki, I mean hindi basta ayaw ko na sabihin yung amount. Oo, Tapos balik uli kami sa trabaho, kasi carpool kami, nung Kuya Ben ko. Ma Pagka umuwi kami ano dong, may kilala akong agent, siya talaga nag-push sa'kin na na kumuha kumuha ka ng ng bahay, yeah. bahay. So, sabi niya, "Pahiramin kita." Sabi ko, "Eh, Kuya Ben may ganito kaming amount, eh." Sabi niyang gano'n, "Parang hindi naman kaya." Sabi, "Magkano?" Yung sinabi ko, "O sige dagdagan ko." Dagdagan ko, kinwenta niya, 5% lang naman sa Mhm, unang bayar. yeah, yeah. Eh, di sayang gano'n. Um, eh, "Kuha kita ng agent," sabi niyang gano'n, Oo, hindi pa oo. naman tayo magkakilala. Oo, oo naman. Nung Di sabi ko, nagkabahay ka "Wala na. akong idea." Siya pa ang kumuha ng agent para Oo, sa'min, oo. siya pa ang kumuha ng agent. Di sabi ko, "Ayun na," sabi ko, "Totoo na ba 'to? Parang Ang bilis. bahay na pinag-uusapan, ah." Parang bigla na akong nag-upgrade ng Oo, gano'n, nagulat ako. Eh, di sabi ng gano'n, "Hindi ka ma-approve kasi katatanggal ko lang sa trabaho, wala pa kaming full-time." mhm. Naku, sabi ko, "Ay, patay." So, hindi kaya ng 5%, sabing Tataasan. gano'n. Eh, kaharap namin siya, misis ko, tapos yung nagpapahiram sa alam mo sabi nung agent, "Yung pinapahiram mo doblehin mo kaya Oo. para ma-approve." Nakakatawa 'no, kasi mabait naman yun, alam mo hindi siya naka-hindi. Oo, Eh, di sa halip na ipapahiram niya gano'ng amount lang nadoble. Eh, umuo naman siya. ang galing. So so yun ah, alam mo na nagpunta kami sa bangko, ililipat namin sa checking ko yung amount, nakikita ko nanginginig yung debit Nakakaawa ako ng papaano kaya lang wala na rin naman akong magawa. Yung Oo, agent ang nakapag-utos sa kanya ng gano'n, hindi ako, yung agent, "Ano oo. ka doblehin mo nga yung pera para ma" ayun hanggang sa na-approve kami.
Tapos yun nga, nakakuha kami ng townhouses. Talagang na-inspire naman ako dun sa pagkuha ko ng townhouse. Dun na ako natuto na mag-renovate kasi nakikita ko dun sa boss ko, na madali lang, kaya mo Mhm, 'yan, tools lang kailangan mo, 'pag gusto mo talaga magagawa mo. mhm, So, may mga tao ako dumating yung time na na kapitbahay ko, nagre-renovate din na Pilipino. mhm, So, yung townhouse na nabili ko lumang-luma yun, pero gusto namin kasi ano siya, luma nga pero malaki sa mga townhouse na space. nakikita namin. Oo, tsaka may sarili siyang backyard na parang kulong. So, nagustuhan namin. Although isang year yun sa market na walang bumibili, Mhm, nag-bid down pa nga kami. Sabi nung agent sa'min, "Ba't ba yan ang gusto niyo?" Eh, sabi ko, "Ewan ko po, dami namin natingnan pero yun ang nagustuhan namin." So, yung naging kapitbahay ko nagre-renovate din, oo. naging part-time po basta gano'n ako, "Boss, baka puwede mo ako isama, marunong ka ba?" Kung ano lang pong iutos mo, ayos lang. Eh, medyo nakakaintindi na ako kasi tumatagal na rin ako dun sa train tapos marami na kaming nagagawang washroom nung boss ko. Mhm, So, yun, dun na nagsimula na lumawak na yung kaalaman ko sa yes. re-renovation. So Yeah. bro, maiba naman ako bro sa tayong mga Hmm, Pilipino kasi is very, we are yung bang malaking malaking bahagi ng buhay natin yung sa pananampalataya, right, sa faith. hmm, Ikaw ba bro, kasi dun sa journey mo na yan, sinabi mo na, dun sa mga challenges mo, you always pray and, hmm, hanggang ngayon ba bro, a big part pa rin ba ng buhay mo is yung faith mo sa Diyos, and in what ways do you use yung faith na yun, or paano mo nakikita na yung faith mo sa Kanya is nakakatulong dun sa current na buhay mo? Ano yung mga sitwasyon bro? napakaganda bro. Napakaganda bro ng ano mo yan kasi nung babalik uli ako dun sa umpisa na nandito ako na mabigat lahat nung gabi Mhm, na sabi ko, "Papaano na kaya ako?" Lagi ko nababanggit yun sa mga taong pinsan na alam kong parang parang mabigat yung pinagdadaanan nila. Sabi ko nun, "Alam mo ba, para lang maka-survive ako dito nakaupo ako, nakakatulog ako, pero yun ang way ko." Nagdarasal ako na nakaupo, mhm, na talagang, "Lord, tulungan mo ako na malampasan ko 'to, kahit isang gabi lang na 'to, makatulog ako, hindi gano'n kasakit ang nangyayari sa buhay ko." So, talagang sa taas talaga ako kumapit ng dalangin nung down na down ako, yung talagang nasa pinakababa ako, yun ang ginagawa ko nun, nagdarasal lagi ako. Kaya lang masasabi ko nga, tulad ngayon, nung nung nakalipas ako dun sa mga bagay na yun, maraming nangyari sa akin, maraming dumating na trabaho, na alam mo yun, yung kasalanang ano ko sa Panginoon, parang nawala siya sa akin kasi mhm, nalibang ako. mhm, Nalibang ako. May mga times na pababayaan ka ni Lord, para sa'kin, para maramdaman mo rin siya na kailangan na mo siya. kailangan talaga natin siya. Kailangan talaga natin siya sa anything that we do. Pero napansin ko napaka-blessed ko kasi pinaranas niya sa'kin lahat ng mga bagay na yun. Ngayon, um, nung mga panahon na dami kong trabaho, busy, Linggo bro, sabi ko, pagkakataon 'yan masaya ako 'pag Linggo. Iniisip ko, ah, mas maganda magtrabaho ng Linggo kasi yung iba hindi nagtatrabaho ng Linggo. 'Pag ako Mhm, nagtatrabaho ng Linggo makukuha ko yung trabaho. makukuha ko yung trabaho. Gano'n na iniisip ko pero dumating yung time bro na nag-pandemic, nangyari lahat, 'di ba? Mhm, Nangyari yung slowdown, wala tayong trabaho. Do'n ko naisip na bakit ang sipag-sipag ko, pero parang nagigipit pa rin kami, nagigipit pa mhm, rin kami. Kasi nga, kulang. Magigipit at magigipit talaga tayo 'pag palaging iniisip natin is yung wala, yung kawalan, 'di ba? Pero mhm, nung time na nag-church kami isang beses na narinig ko kailangan natin ng pahinga mhm, for our spirit. Kailangan natin ng pahinga para maano natin kung ano yung
mga natatanggap natin. Mhm. So, yun, talagang sabi ko napabayaan ko hindi lang sarili ko, napabayaan ko yung pananampalataya ko dahil sa sobrang busy ko. Ngayon, malaking bagay para sa'kin kasi dati lumabas na yung mga sakit ko, eh. Nandiyan na Mhm. yung gout, yung Mhm. stress, last 4 years dun ko napansin, bakit wala naman akong ang sipag ko naman, wala naman akong Mhm. ibang inisip kundi magtrabaho pero may bisyo pa rin, umiinom Mhm. pa rin, yung Mhm. mga gano'ng bagay. Ah, Hindi ko naiisip na kasi Mhm. may kulang hindi mo siya inuuna Hmm. sa mga ginagawa mo. Kaya hindi ka nakakapagpahinga, ang isip mo lahat naka-focus kung ano yung mga gusto mong gawin. Mhm. Hindi ako sumasangguni noon. Ngayon, ginawa ko time every Sunday, pinractice ko na bumasa kahit paisa-isang scripture Mhm. everyday. Meron nga ako dito bro. Galing, galing. Ah, Sabi ko Aha. 2 years lang bro nung nag-attend kami ng church, Mhm. nag-ano pa sa'min yung pastor na nagbigay sa'min ng ano ba ang favorite verse mo Mhm. ng Bibliya. Mhm. Wala akong maisulat bro, wala akong maisulat. Um, Sabi ko kasi ang tanda ko na, wala akong natandaang sa dami ng ginawa na blessing na binigay sa'kin ni Lord, wala akong alam sa Biblia, Hmm. wala akong matandaang kahit isa. Mhm. Nakakahiya na Mhm. nakakahiya ka sa taas. Hindi ako nahiya dun sa pastor, pero Hmm. nahiya ako kay Lord. Kasi sabi ko, ang dami niyang binigay sa'kin, ang dami kong nalampasan, pero yung pagbasa sa Biblia, pagsasalamat sa Kanya, Mhm. hindi ko nalilimutang magpasalamat, pero yung pagbabasa ng Biblia para magkaroon ako ng connection sa kanya, hindi Mhm. ko yun nagagawa. Mhm. Marami akong natutunang ibang bagay, pero yung Mhm. pinakaimportanteng dapat kong matutunan pala, hindi ko pa pala natututunan. Kaya Mhm. siguro pakiramdam ko palaging may kulang sa'kin. Totoo So, 'yan. para sa'kin, yeah, si Lord unahin natin Mhm. sa lahat. Ano man nangyayari sa atin, ma maba ma ma maganda man tayo financially o lubog man tayo financially, talagang naniniwala ako na hindi na talaga tayo pinababayaan. Wag lang tayong bibitaw at saka lagi lang tayong mag-consult sa kanya sa mga ginagawa natin. So, Mhm. happy ako ngayon sa sa nangyayari kasi parang ito na yung nagiging foundation ko ngayon, eh. Hindi yung ano Mhm. bro, hindi yung nakaka-survive ako kasi nagsipag ako, eh. Mhm. Marami akong pinag-aralan, eh, marami Hmm. akong deserve ko 'to kasi marami akong Mhm. sinubukan kong matuto, eh. Pero hindi, ngayon tinitingnan ko hindi, eh. Nung una nagdasal ka sa'kin na na tulungan kita para Mhm. maka-survive. Kaya ka kaya ka nandiyan ngayon sa status mong 'yan, totoo nagsikap ka, pero lahat 'yan pinagkaloob ko sa'yo. Mhm. Alam niya, nilagay niya tayo dito for the purpose na, ah, kilalanin natin siya. Mhm. So, Tama yun 'yun yun. bro. Yeah, para tayong mga instrumento, eh, nung Hmm, nung nung blessings niya na ginagamit tayo para maging blessing din sa ibang tao. And tama 'yung sinasabi mo na minsan talaga 'yung parang, um, you know, magandang trabaho mo, marami kang kinikitang pera, pero parang minsan kulang, eh. Parang there's hmm, something na missing na yung kagaya nga ng sinabi mo na, you know, ngayon inaalat mo na isang araw sa isang linggo, you know, you have to, you know, magdasal, bumasa ng Biblia kasi hmm. parang dun mo na 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 nakukuha yung connection mo sa Kanya, right? Yung bang hindi lang yung material, pisikal na bagay kundi yung sa spiritual na bagay kailangan din nating Kailangan natin yun. i-fulfill yun. Which is yung sa mga Mm, kababayan natin na bago dito, you know, may mga times talaga na, you know, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka kasi gusto gusto mong makapag-establish dito sa tama. bagong buhay mo dito sa Canada. Pero kagaya nga nung sa buhay ni Dong, dun sa journey niya, kailangan din na mag-allot tayo ng panahon para dun sa pamilya at saka sa spirituwal na bagay. Hindi natin dapat Mm, kalimutan yun. Napakaganda bro yeah. nung lessons na nakukuha namin dun sa journey mo na yan. And and bro maiba ko, dun naman Hmm, kasi 11 years ka, 11 years ka na 14 years, 14 years, right? mm.
Hmm. Sa pamilya bro, ano yung favorite niyo na pastime, right? Tayong mga Pilipino may mga kaibigan tayo minsan gusto nagha-hangout tayo, may mga grupo tayo na organization or kayo anong ginagawa niyo bro? Ano yung mga favorite pastime niyo, ah, restaurants or mga, spots or places dito sa Ontario or buong Canada na pinupuntahan niyo? Dati talaga ano namin 'yan pagkain, Aha, 'yan mahilig kaming lumabas. Gano'n, halimbawa Linggo, saan kaya masarap kumain, 'yan ang ano namin. Kasi si misis nun, hindi pa siya masyadong maano magluto. By the way, si misis ko, dito lang kami nagkakilala kaya, 'yun nung magkakilala kami ako pa nagluluto kasi mas younger siya sa'kin ng almost 8 years. mhm, So, hindi siya talaga marunong magluto nun. Kaya naano namin na kumakain kami palagi sa labas kasama mhm, yung mga bata. aha, Ah, 2 pa lang kasi kami nun, 4 pa lang kami nun, yung anak ko at saka anak niya. Yun ang ginagawa naming pastime, binibigyan namin ng time, ah, at least na makakain sa isang week na kaming 4. Yeah, gusto namin talagang mag-camping kaya lang nung nabanggit ko nga nung siguro ngayong taon na 'to pinag-aaralan ko yung time management na para din sa kanila kasi nga may maliit na rin kami ngayon. So, totoo 'yan, mabilis lang ang panahon, ayan malalaki na nga yung dalawa halos 'di na namin sila nakakasama. Yung time nung maliliit pa sila nagpaka-busy rin ako masyado sa trabaho. So, bigyan din natin lagi talaga ng sabi nga, kung gusto may paraan, which is mhm, talagang totoo 'yan. Gawan natin ng paraan na kahit sa isang week lang, na magkakasama kayo, kumain kayo sabay-sabay. Malaking impact 'yun bro para mhm, sa mga pamilya na nandito. Puwede naman natin sabihin na gano'n, puwede siguro tayong mag-advice ng gano'n sa simpleng bagay na gano'n. Bigyan natin ng time ng kahit isang beses lang sa isang linggo yung pamilya natin na magsama-sama tapos, para sa'kin magpasalamat, at least sa isang linggo lang maiksi lang yung ilang oras sa church. So, mhm, kasi kami ngayon parang ang nagiging bonding na lang namin kapag linggo, 'yan church kami sa umaga, sa hapon puwede na kung ano mang lumabas, ano labas tayo, kain tayo sa labas o magluto mhm, na lang tayo dito sa bahay. At least mayroon isang Sunday na dati hinihingi palagi sa'kin, no, sabi mhm, ko trabaho 'yan, Linggo. Wala, yun nga napansin ko, hindi sasapat ang lahat kapagka may kulang and then mhm. siya yung magpupuno nun, yung nasa taas. And Yeah. mas nararamdaman mo ngayon bro ba na fulfilled ka dun sa buhay mo nung inaalat mo na may isang araw para sa pamilya, para sa kanya kay Lord? Oo, talaga totoo yan. Hindi ko masasabing successful ako bro sa buhay pero Mhm, tinry ko na. Masasabi ko na rin marami na rin nagsabi sa'kin, "Grabe naman sipag mo." mhm, Pero hindi naman tao ang kailangan nating pahangain, mhm, Hindi hindi sila yung kailangan nating pabilibin, siya yung nasa taas kung ano yung so ngayon talagang, na-o-overcome ko yung fear. Kahit pa sabihin, "Sayang may trabaho." Hindi, magpo-provide siya. yes, Mas maganda ang mararamdaman mo kapagka meron kang pahinga at yes, isang yes. araw para sa kanya man lang. Yeah. Galing, galing bro. And, before we end itong ating kuwentuhan bro, dito sa ating programang Kape, Kuwentuhan at Canada. Bro Dong, Mm. gaya ng pag-uusap natin kanina, yung success naman natin is, ibine-base natin dun sa journey mo, life journey mo nung 1 year ka dito to 5 year to 10 years. So, makikita natin yung step by step na progression mo at pagiging successful mo sa buhay mo, um, dun sa mga nakakapanood sa atin na mga bago dito sa Canada at mga kapwa nating Pilipino na nag-iisip na pumunta dito sa Canada or papunta na dito sa Canada. Any advice bro dun sa journey mo na napagdaanan mo, and any advice na ano yung advice mo sa kanila na kailangan nilang or puwede nilang gawing, tularan ba, puwede nilang gawing guide para sa sarili nila maging step by step maging successful din sila kagaya mo?
okey. Mabuti bro 'yan, napakaganda kasi noon palagi akong humihingi ng advice sa ibang tao. Mhm, So ngayon, bago ko lang makalimutan, nabanggit ko kanina na tinanong sa'kin nung pastor na kung ano ba yung favorite verse ko ng Bible. mhm, Kamakailan lang nagkaroon ako mhm, na biglang pumasok sa isip ko. Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. mhm, Do not be afraid, do not be afraid, for God goes with you, anywhere with you. He will not leave you, He will not forsaken you." mhm, Totoo yun, talaga. Dun tayo kumuha ng lakas. Huwag tayong panghinaan kasi maraming challenge talaga dito, eh. Pero samahan natin ng sipag, samahan natin ng lakas, huwag tayong panghinaan sa mga sasabihin ng ibang tao na marami yan, mhm, maraming darating, kahit pamilya mo mismo. mhm, Ah, Nandun yung challenge, hindi ka masusuportahan, walang ibang susuporta sa'yo kundi sarili mo. Kaya humingi lagi tayo ng dasal sa Panginoon na tulungan pagka maganda yung layunin natin, 'pag maganda yung gusto nating gawin, for sure hindi tayo mapapasama. mhm, Yun lang masasabi ko. Sipagan lang natin tapos gandahan natin yung layunin natin sa buhay para sa pamilya. Saka maging honest lang tayo sa lahat ng ginagawa natin mhm, kasi babalik at babalik 'yan mhm, sa'tin, yung maganda nating gawa. Si Lord na ang bahala. Kasi, tulad ko nung nagsisimula ako sa renovation, ang dami kong parang nag-even lang yung kita ko kasi mababa yung singil ko or something, mhm, pero inaayos ko pa rin yung gawa ko kasi sabi ko lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ko pa alam lahat, eh. mhm, Marami pa akong kailangang tutunan kaya okey lang 'to as I go, natututo ako. So 'pag sa susunod, alam ko na, at least hindi ako babalikan na dinaya ako o nagsinungaling ako sa isang bagay na ginawa ko ng mali. mhm, So kahit lugi na ako, kahit alam kong lampas na ako sa araw, inaayos ko pa rin, itinatama ko pa rin kasi nga babalik yun, eh. mhm, Babalik yun kasi maganda yung layunin mo sa buhay, hindi ka nanloloko ng tao. Yun ang pinakaimportante. 'Pag may pagkakataon din siguro tayong tumulong, yun na rin yun, eh, little ways, yun na yun, eh, na ginagawa mo yung bagay na tama, pagtulong na rin yun, eh. mhm. So, nakikita yun ng nasa taas kaya may balik sa atin ang mga gano'n. Galing, galing, galing bro. Maraming Salamat, maraming salamat. salamat sa time and, Ah, for sure maraming matututunan at, yung mga nakikinig sa atin na mga kapwa natin Pilipino, again, nagpaplano pumunta dito or mga bago dito, maraming maraming salamat sa pagse-share ng life journey mo dito sa Canada. Again, dito si Bro Dong, ilalagay ko sa show notes yung kanyang information dun sa mga taong gustong mag-reach out, gustong, malaman yung sa pagre-renovate niya, sa kanyang trabaho and also dun sa, sa church niya, right, Bro Dong? Puwede rin sila mag-reach out sa'yo para malaman nila or kung saan ka nagchu-church o yeah, baka malapit lang naman din sa kanila, then they can reach oo, out to you. yeah. Gusto ko rin silang imbitahan just in case, dito sa Life Church. Ang pangalan ng Life Church namin is Mhm, Life Church dito sa Pickering. So, ang sarap kasi na ano, eh, na may nakikita ka na yung church namin maliit pa, eh, ilan lang kami. Pero sabi nila hindi ang simbahan is not about yung building, it's about yung tao mhm, na magkakasamang, nagpe-praise kay Lord. So, yun, ah, para sa'kin, masaya ako ngayon sa nangyayari. Totoo papahirap ang buhay sa Canada. Maaaring nararamdaman natin 'yan lalo na yung matatagal tayo, pero nandiyan yung challenge. Pero, kaya natin 'yan basta 'wag lang tayong panghinaan. Ah Saka salamat din pala bro kasi sa mga katulad mo patuloy si Lord nagbibigay ng mga taong nakakapag-inspired sa'tin. Gumagawa siya ng paraan, iniipon niya yung mga taong, alam niyang magbibigay sa atin ng magandang direksyon. Salamat din
hindi limot ko na kung papaano tayo nagkakilala pero ako lagi ako yung taong palaging, chine-cherish ko yung mga tao na alam kong malaki ang naging impact sa buhay ko. Kaya salamat. Walang problema bro, at, next time again magkape tayo at, Ah, kuwentuhan tayo dahil mahaba pa ang journey natin dito sa Canada. Sa oo, mga tama. tagapanood, nanonood diyan, laban lang gaya ng, napagdaanan at napakinggan natin na life journey ng ating kaibigan na si Bro Dong. Maraming salamat Hmm. bro. Maraming salamat din. Maraming salamat bro. Thank you.